Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Unang linggo ng panibagong buwan, pangatlong linggo ng ating ginagawang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At halos nangangalahati na po tayo doon sa ating 40 days of preparation for Easter. Kung tutuusin, kung magbibilang tayo sa 40 days na preparation natin, pang ilang araw na ba ngayon? Kung di ako nagkakamali, ika-19th day of preparation. So halos kalagitnaan na. At sa ating mga pagbasa ngayon, napakagandang pagnilayan itong mga ipinapaalaala sa atin. At magandang simulan ang pagninilay sa pamamagitan ng tanong na ibinigay ng mga Hudyo kay Jesus. Ano ang karapatan mong gawin ang ginawa mo ngayon? Di ba yun yung tanong ng mga Hudyo? Ano ang ginawa ni Jesus? Makikita natin dito sa presentation, may hawak siyang panghagupit na lubid at pinaghahagupit ang mga hayop na nandoroon sa templo. Yung mga namamalit ng salapi ay ipinagpataob niya yung mga hapag, yung mga lamesa. At nagalit ang mga Hudyo sa kanya. Ano ang karapatan mong gawin itong ginawa mo? So bakit ganon ang tanong ng mga Hudyo kay Jesus? Sapagkat hindi nila kinikilala si Jesus. Hindi nila tinatanggap si Jesus. At ito ang sinasabi rin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Sabi niya, ang mga Hudyo ay humihingi ng kababalaghan para patunayan ni Jesus kung sino ba talaga siya. Habang ang mga Griego ang hinahanap kay Jesus, karunungan. Magpakita ka sa amin ng matinding karunungan para maniwala kami sa mga sinasabi mo. Kasi para sa kanila, bakit kami maniniwala sa iyo? Anak ka lang ng karpintero. Ang nanay mo ay si Maria lang. Sino ka ba naman? Saan mo nakuha yung karunungan na mayroon ka? At ina-attribute ng mga Griego, ng mga Hudyo, ang karunungan ni Jesus kay Beelzebul. Sa demonyo. Ayaw talaga nilang paniwalaan. Ayaw talaga nilang tanggapin si Jesus. Kaya nung nagalit si Jesus at makita ni Jesus na ginagawang palengke ang tahanan ng kanyang ama, ang templo ng Diyos, nagalit siya. Ano ang karapatan mong gawin itong ginawa mo? Sa totoo, manggagaling lamang ang tanong na yan sa isang taong hindi naniniwala kay Jesus. Magmumula lamang ang ganyang uri ng katanungan sa isang taong hindi siya tinatanggap. Magmumula ang ganyang uri ng katanungan sa mga taong ang tama lamang ay sila habang si Jesus ang mali. Kaya naging napakahirap para kay Jesus ang kanyang misyon na ipahayag ang tungkol sa kaharian ng Ama. Sapagkat mismong kanyang mga kababayan ay hindi tumatanggap at hindi kumikilala sa kanya. Pero hindi iyon naging hadlang para gampanan ni Jesus ang kanyang misyon. Sa kabila ng maraming pagtuligsa,
Sa kabila ng maraming mga pagkokontra at mga hadlang dahil sa mga Hudyo at mga Griego, ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang misyon. Hindi talaga tayo magkakaintindihan kapag ang gagamitin mo sa pag-unawa sa sinasabi ko ay ang iyong isip lamang. Ang ipinapaunawa ni Jesus sa kanila, hindi nyo mauunawaan ang itinuturo ko sa inyo kapag ang inyong limitadong kaisipan ang inyong gagamitin. At totoong-totoo ito sa sinasabi ni San Pablo. Sabi niya, ang inaakala ng mga Hudyo at ng mga Griego na kahangalan ng Diyos. Sa katotohanan, karunungan na higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. Ang inaakala ng mga Hudyo at ng mga Griego na kahinaan ni Jesus ang siyang tunay na kalakasan ng Diyos. Kaya talagang magkaiba ang kaisipan ng Diyos at ang kaisipan ng tao. Para sa tao, bakit ako maglilingkod? Bakit ako magsaserve? Anong mapapala ko dyan? Bakit ako tutulong sa pangangailangan ng simbahan? Bakit ako magmamalasakit sa mga taong andyan sa tabi-tabi? Dapat magtrabaho yung mga yan. Ang hirap unawain ang pamamaraan ng Diyos. Pero ang sabi ni San Pablo, mahirap talaga kapag ang gagamitin natin sa pag-unawa ay ang ating isipan. Pero ang malinaw niyang sinasabi, yung iniisip ng tao na kahangalan at kahinaan, sa katotohanan ang sapangang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Pinatunayan ni Jesus na tama siya. Pinatunayan ni Jesus na mali yung iniisip ng mga makikitid ang isip tungkol sa Kanya. Pinatunayan ni Jesus na kapag hindi talaga kayo maniniwala at mananalig sa akin, sabi niya, mapapahamak kayo. Kaya mga kapatid, pagnilayan nating mabuti itong napakagandang paalaalang ito ng ating mga pagbasa, na kay Jesus lamang ang kaligtasan. Siya lamang ang nagbibigay buhay. Hiwalay kay Jesus, iyon ay nangangahulugan ng kapahamakan at kamatayan. Kasama ni Jesus, nangangahulugan lamang iyon ng buhay at kaligtasan. Amen.